Purihin ang Panginoon, humawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pag-uumpisa natin sa banal na pagdiriwang na ito, dalawang bagay ang ating aalalahanin. Una, alalahanin natin ang mga kapatid natin na ngayon ay sinasalanta ng bagyong Krising, na bagamat ito ay nasa norte na sa Cagayan, ay marami sa lugar natin ang binabaha, ang biktima ng baha. At kaya isama natin sila sa pananalangin. Gayun din sa pag-umpisa natin ng banal na misang ito, atin munang aminin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw, at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw ng iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalan Kristiyanong sa iyo tinanggap, upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yun, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang libadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng libadura sapagkat apura ng kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay naninira sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng 430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na iyon, sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na iyon ay
Itinalaga nila sa pag-aalala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-aalalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ng Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pagwalang hanggan at mananatili. Nang tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nilimot. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at di matatapos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mga panganay ng mga Hipto ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pangwalang hanggan. Ang nasa Hiptong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas. Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan. Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pagwalang hanggan. At pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pagwalang hanggan. Ang hari ng Paraon at ang hukbo nito ay kanyang nilunod. Ang pag-ibig niya ay pagwalang hanggan, hindi matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Pinagkasunod ni Kristo, ang Diyos at ang mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, "Narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang, minamahal ko ng lubos, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap, ang tinig niya'y sa lansangan, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tumbong nakahapay, ni hindi niya papatayin ang umaandap na ilawan, hanggang ito'y katarungay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, na sa kabila sa tingin ko ay nag-aalinlangan kayong bumangon kanina dahil mas masarap ang matulog, ay narito kayo. Kaya welcome po dito sa dambana ng mahal na ina ng laging saklolo.
Mga kapatid, ang tema ng aking humiliya ngayon ay ito. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. At ito naman ay isinagot nyo kanina sa Salmo. At hayaan po ninyong medyo bigyang tuon ko ang unang pagbasa, at kung naririnig ninyo ang mga pagbasa nitong linggo, ito ang sumusuma nito. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Sa unang pagbasa nating narinig ay inilalarawan ng paglabas ng mga Israelita mula sa Ehipto. Ito ang mapanligtas na gawain ng Diyos. Pinarusahan ng Diyos ang mga panganay na anak ng mga Ehipsyo, isang kapighatian para sa kanila na sa wakas ay nakumbinsi ang paraon na palayain ang mga Israelita. Higit pa riyan, ang sunod-sunod na parusa sa mga taga-Ehipsyo, ito po sa English yung tinatawag na 10 plagues, para ipakilala ang Diyos ng mga Israelita sa kanila, ang Diyos na hindi magpapabaya sa kanyang bayang Israel. Sa narinig natin sa unang pagbasa kanina, ngayon sila ay nagmamadaling lumabas sa Ehipto, na wala man lang oras upang maghanda ng pagkain para sa paglalakbay. Dahil buong linggo nating pinagnilayan kung paano kumikilos ang Diyos para iligtas ang kanyang bayang at akayin sila tungo sa kalayaan mula sa pagkaalipin. Ang matututuhan natin sa pagbasa ngayon ay kailangan din nating maging handa sa pagkilos sa tuwing pinamumunuan tayo ng Diyos. Hindi nila laging hinihintay na maging handa tayo gaya ng nais nating maging handa. Gusto niyang matuto tayong umasa sa Kanya at magtiwala na aalagaan niya tayo kung susundin natin siya. Pinalalim pa nga ito sa ating salmo ngayong araw. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Sa salmong ating narinig ay nagsasalaysay ng maraming tiyak na mga bagay na ginawa ang Diyos upang palayain ng mga Israelita. At paulit-ulit niyang tinitiyak sa atin na ang kanyang awa ay nananatili magpakailanman. Kung babalikan natin ng ating sariling buhay, maaari tayong bumuo ng katulad ng ganitong awit ng papuri o ng salmo na pinangangalanan ang iba't ibang bagay na ibinigay ng Panginoon para sa atin at nagpapasalamat sa pagpapalaya sa atin. Bawat isa sa atin ay maaaring masaya ring ipahayag. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat Siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang awa ay magpakailanman. Tingnan ninyo ang inyong buhay. Pwede ring masabi nga natin na hindi naman lahat ng pagkakataon ay masaya. May mga pagkakataong may pinagdadaanan tayo. Sabi nga, gulong ng buhay. Pero di ba't sa kabila ng lahat, ang pagkilos ng Diyos ay patuloy na rin nating nararamdaman sa ating buhay. Mga kapatid, hindi ko malilimutan ang mga karanasan ko sa misyon noong ako po ay naka-assign pa sa Bicol, sa mga kabubundukan at liblib na lugar kung saan ay napakahirap ng buhay. Kapag kinukumusta ko sila, ang palagi ang tugon nila ay, sa awa ng Diyos ay nakakaraos pa rin kami, Father. Para sa akin, malalim na pagpapahayag ito ng kanilang pananampalataya. It is indeed a very deep religious experience.
Kaya mga kapatid, bakit ba palaging may salmo sa mga pagbasa natin sa banal na misa? Ang banal na kasulatan ay may 150 salmo. Ito ay mga likhang awit ng mga Israelita na naramdaman nilang patuloy ang pagkilos ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Minsan ay papuri, minsan ay pighati, minsan ay hinanakit, pero ganito na naging personal ang pakikipagrelasyon nila sa Diyos. Ganito pa din sa Bagong Tipan, nandyan din ang awit ni Maria, ang Magnificat, ang awit ni Sekaraya, ang Benedictus, naging bahagi na ng panalangin pang-umaga at panggabi ng mga Kristiyano sa buong mundo. Hindi ba't para ding isang awit na ginamit ni San Mateo sa Ebanghelyo ngayon, buhat kay Propeta Isaías. Sabi nga, naririto ang lingkod ko na ko rin ang humirang, minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Mga kapatid, binalikan ko itong awit ni Sekaraya. At ang ganda, kung babalikan natin, ang ganda po kasing pakinggan sa Ingles, kaya patawarin ninyo, English po ang aking ginamit. Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to His people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of His servant David. Through His holy prophets, He promised of old that He would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember His holy covenant. Pakinggan ninyo yung awit ni Maria na tinatawag nating Magnificat. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. For He has looked with favor on His lowly servant. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is His name. He has mercy on those who fear Him in every generation. Mga kapatid, ang ganda po nito, at kahit ito lang ang pwede ninyong balikan sa inyong panalangin sa umaga at sa gabi. Kung babalikan natin, ito ay walang pinag-iba sa salmong narinig natin ngayon. At uulitin ko po, ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang ikaw ay marapit naming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno ng aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo na tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamala sa amin sa aming pagkakatao ang giling mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang aming mga alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na pumanaw, ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan,
Mapapalad tayo ngayong inanyayahan magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Imagine. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabayin namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa namubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating po na July 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawaing pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistant legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental at eyes check-up, at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng mga pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ika-4, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Basar ng Lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit at sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din kayo mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ika-5, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church.
Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparang sa una ngayon at magpakailanman magbasa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo natin makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Umayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pahayag kanyang pagkaling at habag, isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
magkakabasa ka ng mabuting balita. Ako na tahimik muna. Oh, sige po. Gusto niya alam bumasa. Gusto mo bumasa ka? Salday. Gusto mo bumasa? Sige. Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po ay sama-sama po sa panalangin sa umaga. Tayo po ngayon ay nasa ikalibansyam na araw ng Hulyo, 15 Sabado sa karaniwang panahon. Paanyaya, tayo po ay nakatayo. Panginoon, buksan mo po ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanglikhang kamay. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa Tayo- kanyang mapanlikhang kamay. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan na batong kublihan natin kalakasan. Tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpandit sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Awit tayo po. Purihin mo kaluluwa, hari ng kalangitan. Tayo ay tinubos niya hanggang sa kamatayan. Inako ang parusa't dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay ay kaligtasan. Dakilain mo ang Diyos na siya ay nagpapala. Siya ay mahinahon, kung magalit di bigla. Sa ating mga anak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya at dakila. Kayo ring mga anghel, sambahin ng ating Diyos. Mukha siyang niya'y masilayan, papurihan ng lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya ay maglingkod. Magkais ang lahat, purihin ang ating Diyos. Panginoon, malapit ka sa aming piling, at ang mga tuntunin mo ay totoo. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumarating. Iligtas mo ako't ngayon, ang utos mo ang susundin. Madilim pa ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog magdamag na laging gising. At ang aking binubulay-bulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko at yamang ikaw ay matuwid. Palapit ng palapit ang sa akin umuusig. Mga taong walang galang sa utos mong sinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo ay sa akin ay totoo.
Yang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, malapit ka sa aming piling at ang mga tuntunin mo ay totoo. Bahaganian mo ako ng karunungan mula sa Diyos at laging samahan ako sa aking ginagawa. Diyos ng aking mga ninuno at mabaging Panginoon, Ikaw na lumikha ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng iyong salita, sa iyong karunungan, nilikha mo ang tao upang maghari ng sannilikha at pamalaan ng daigdig na may kabanalan at katwiran at pairalin ang katarungan ng may katapatan. Bahaginan mo ako ng karunungang nakaluklok sa tabi ng iyong trono at ibilang mo ako sa iyong mga lingkod. Ako'y alipin mo, anak ng alipin mong babae, isang taong mahina at madaling mamatay. Lubhang kakaunti ang pagkaunawa ko sa kautusan at kung paano iyong paiiralin. At kahit na ang isang tao ay maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala rin siyang karunungan na nagmumula sa iyo. Sumasa iyo ang karunungan at naalala ninyo ang iyong mga gawa sapagkat karap siya na likain mo ang daigdig. Alam niya kung anong iyong kinalulugdan, kung ano ang mabuti at maayon sa iyong mga utos. Suguin mo siya mula sa kalangitan at mula sa luklukan ng iyong kaluwalhatian. Sa gayon siya isa sa akin at sasamahan ako sa aking ginagawa at ituturo niya sa akin kung ano ang nakalulugod sa iyo. Alam niya at naunawaan ang lahat ng bagay. Papatnubayan niya ang lahat ng kilos ko at iingatan ako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bahaginan mo ako ng karunungang mula sa Diyos at laging samahan ako sa aking ginagawa. Ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako ay walang wakas. Purihin ang Panginoon. Dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig ng ukol sa dakila at wagas, ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapana ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako ay walang wakas. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, magbuklod kayo ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa angad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag palagay na kayo mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa inyong sarili. Gawin nyo ang lahat ng bagay na walang tutol at pagtatalo upang kayo maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang nihatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ng aking pagpapagal. Ako'y humihibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ako'y humibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ikaw lamang ang nais ko sa daigdig na mga buhay. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ako'y humibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Magsitayo po. Papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iyong bigyang liwanag, Ama, na sa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at ahalanin ang kanyang banal na tipan.
Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham. Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya, maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, Sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga banal at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. Dawaan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iyong bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. May tiwala tayong manalangin sa Ama. Niloob niyang ang Birheng Maria ay maging higit sa lahat ng nilalang sa langit at sa lupa. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Amang Maawain, sapagkat ipinagkaloob mo sa amin si Maria upang maging ina at uliran namin. Sa kanyang pamamagitan, linisin mo ang puso namin. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Pinagpala mo si Maria na maging masunurin sa iyong salita at tapat sa paglilingkod sa iyo. Sa kanyang pamamagitan, gawaran kami ng biyayang kaloob ng Espiritu Santo. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Pinatatag mo si Maria sa paanan ng krus at pinuno siya ng kagalakan sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Sa kanyang pamamagitan, alisin ang aming pagdurusa at palakasin ang aming pag-asa. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Ating sabay-sabay na dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, bukal at pinagmumula ng aming kaligtasan, may pahayag nawa namin ang iyong kaluwalhatian sa bawat araw ng aming buhay upang kami makaawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Marami pong salamat.